ang hindi nagpapakulong ng kanyang kalaban. Marcos lang ang hindi nagkakaso sa mga nagbabastos sa kanila. Naintindihan nyo? Marcos ang hindi nagtraidor sa bansa. Marcos ang hindi nakikipag-alyansa sa Partido Komunista ng China. Although, nanirespeto ng Pilipinas ang bilateral relations ng Pilipinas at ng China. Normal man na may disagreement sa isang punto. Like example dyan sa West Philippine Sea. Kay paglaban talaga natin ang West Philippine Sea, kay atin yan. In the name of freedom of navigations. And pasok sa ating tinatawag na 200 nautical miles. Pero ang mga partido ng mga Duterte dyan, mayroong koneksyon sa Partido Komunista ng China. Tapos ngayon sasabihin ninyo, Marcos ang traidor? Kagaga, abnormal man na sa inyo man. Hay ko sa inyo. Diyan lang ang mga naratibo nyo. Kaya hindi nyo matanggap na lusaw na mga Duterte nyo. Sapat kayo ang mga Duterte, sisiw lang nasa politika. Apelyedo lang kuno nga malakas, kayo naman na naniniwala na malakas. Taga Mindanao gani, ginasuka na ginasumpa ng mga Duterte. Wala man na nabuligan ng mga Duterte dito sa Mindanao. Sa Davao, mayroon. Sir Glenn, nakuratan ko sa imong tingog. Uy, maraming salamat. Akala ng banatae, makukuha nila yung sagot na gusto nila kay Yorme. Alangan pag-awayin nila yung presidente at saka ang mayor ng Manila. Tanga ba kayo? Ang ganda-ganda ng relationship, hindi lang Manila. Isinin mo, patyon na gani ng mga ulo-ulo. Ako, sa totoo lang, duda gani ako sa ulo na ginasabi ni Basti. Baka ang gusto ni Basti, ulo-ulo ni PBBM, hindi yung ulo ni PBBM. Baka nga yung gusto ni Basti Duterte, siguro kay PBBM, hindi isang ulo, kundi yung ulo-ulo. Tama man. Baka ang gusto tanan ni Basti Duterte, ya ulo-ulo ni PBBM, hindi ulo. Whole city ang Manila, sa Manila nakatayo ang Malacanang. Exactly. Shout out sa 304, 117. Ay ba, maraming salamat. Madamo gid nga salamat. Anong dyan ka magaling? Totoo naman. Bakla man si Basti, sabi ni Rodrigo Duterte. Hindi ba kami nagsabi niyan? Sabi man ni Ramel Madriaga. Di tanongin ni Basti, tatay niya kay buhay pa? Tay, totoo ba tay na sinabi mo kay Ramil nga bakla ako tay? Nabuang nabaliw si Pulong tay? Tanungin mo. Ipatanong nyo. Problema sa inyo nung problema nyo man. Klase ka mga alingangani. Ng mga sapat ka mabatasan. Ako, gina-explain ko lang sa inyo. Kaya nga, durog na durog. Ito, gusto ko lang sa inyo. Ipaalam mga Duterte Dead supporters. Are you happy? Ginagago kayo ng mga vlogger na gusto nyo? Dito na lang kayo manood sa akin. May matutunan pa kayo. Hindi ako nang lalait ng personalidad ng tao. Pero inyo, grabe ang ginagawa nyo kay PBBM. Pag-presidente mula kayo sa purok. Para malaman nyo. Bahala na da ang mga Duterte. Bahala na da mga Duterte diyan supporters kay kaliwat kanan na ang pagsipa sa kanila. Grabe nga mga ang dami. Ang dami ng mga nasipa ngayong araw. Diyos ko, grabe naman kayo. Kanina hindi ako nakapag-livestream kaya siyempre nagpahinga ako, di ba? Sir Glenn, hindi mo ba naamoy si Baste? Bakit ako maamoy? Hindi naman ako katulad ng iba dyan nang aamoy ka. Pagdumdum mo sa akin, bakla. Bakla man ako sa iyong paningin. Mas malaki pa rin sa akin sa iyo ang aking utin. Diba? Di mga naamoy. Si Digong nagsabi nga bakla, si Baste, amuyin ko pa. Pero tayo, hindi natin yan ang punto de vista. Ang punto de vista natin dito, ayan. Itong produkto ng katangahan at kabubuhan ng mga DDS vlogger. Lalong-lalo na yung mga banatae. Sa bagay, paldo sila. Siyempre, empleyado sila ng SMNI. Ewan ko nga kung bakit pinapayagan yan. No? Siguro hindi nga member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas
o hindi ng KBP at ng media, ang SMNI, hindi man na media. Kuan man na, social media man ang account, hindi man na media siguro. Siyempre may mga equipments kaya hindi mo makikita yung tinatawag mga code of ethics. Oh, yan ang problema sa inyo, mga Duterte Dayan supporters, no? Kaya sa punto na ito, bao Diyos ko Lord, may permit ba yung SMNI? Brainwashers yan isipin, alam mo, wag magsama yung mga taga-SMNI. Paldo ka, boss. Paldo nga. Wait lang, kay magipulbo muna ko. Wala ko yung nagalaro ng scatter. Paldo, ga-promote ba ko ni Sugalaw? Kung naga-promote, siguro ka nagasugal, milyonaryo na tayo. Kaya hindi mata marunong mag-promote ng sugal. Paldo. Diyan na kayo magaling. Paldo ta ng mga DDS vlogger nga daw mga agta ang itsura nila. Hello po, Elizorm. Paldo daw ang mga DDS vlogger kasi binigyan daw sila ng kondo. Kaya todo sila manira kay PBBM ay abaw. Di naman mainstream ang SMNI. Sa SOSMED na lang sila nag-iingay. Exactly! Yung mga taga-sunod din ng praise the Lord, praise God, praise God. Doon sa appointed son nila, natulungan ka mo ng appointed son nyo. Pinalamon kayo ng mga salita ng Panginoon, naligtas ng appointed son niya, ang sarili niya. Klase. Shout out, theologian din si... I am not a theologian because hindi ako nakapag-graduate, no? Hindi pa ako nakapag-graduate sa Roy, sa theology. Sana all may kondo. Kondom lang meron tayo, sabi ni Nixon Mendoza. Siyempre, empleyado sila. Ang akin lang dito, sana naman, kung gusto nyo man lang, naghanap pa kayo ng kakampi nyo para sirain si PBBM. Bakit kung sinabi, halimbawa, bigyan natin hypothetical. Kung halimbawa, sumagot si Isko Moreno against kay PBBM doon sa tanong na mastermind si PBBM na korupsyon at sabihin ni Isko na oo, do you think may political career pa si Isko? Sirain nyo, hello Jimmy Tinisio, sirain nyo pa ang political career ni Isko Moreno dyan sa tanong ninyo kung ano ang masasabi mo na si PBBM ang mastermind ng korupsyon. Pag nag-agree si Isko Moreno, do you think nakakatulong yan sa kanyang political career? Ipahamak nyo inyong interview Ipahamak nyo si Mayor Isko Moreno. Anong tingin nyo kay Mayor Isko? Hindi nag-iisip? Pinagtatawanan na nga kayo Ako naman, hindi naman ako nag-expect na pabor kay PBBM ang mga sagot ni Isko. Pero napakita lang talaga na maayos po ang mindset ni Isko. Di ba? Intelligently fit kapag nag-agree si Isko sa tanong na yon, tapos ang karir niya, sabi ni R. Mark. Kaya ganyan ang mga taga-SMNI dahil ang Diyos nila ay ang self-claimed na Diyos na si Kibuloy. Kaya ganyan ang mga outcome nila, sabi ni No Signal. Angelo Romano, good evening po sa inyo. Shout out. 132 viewers. Maraming salamat. Yan ang problema sa ako. I don't want to play yung mga clips. I don't want to play. No? Tapos isingit pa talaga kung maging Pangulo si Sara Duterte. Umaasa pa kayo? Hala, sige, kontrolan nyo na. Ang utak ng mga tao, i-manipulate nyo. Hala, sige, palakasin nyo si Sara sa social media. Ang katotohanan, wala na siya suporta sa majority ng mga Pilipino. Kahit kung may suporta na, atat na pataliskin si PBBM, nagawa na ninyo. Pugag yun na isnab lang gani kayo ng mga military. Gamitin nyo pa ang mga military. Makiusap pa kayo sa mga general. Ang makuha nyo lang, mga retarded. May nag-ingay pa ba nga mga general ngayon? Wala na. Kay Bistado naman, checkmate naman. Hala, sige, galaw sila dyan. Pasalamat kayo. Hindi nag-aisip si Pangulong Bongbong Marcos na political prisoner kayo. Ayaw ka na po, good man down. Sikat si Sara Duterte, suportado si Sara Duterte ng mga Pilipino. Yutan nyo Din banda. Wala kanila suporta sa mga militar.
Ginbusog ang isang tatay ng jablo ang mga militar, ang mga kapulisan. Karon din banda. Nakarangkada ng mga makaduterte ng mga general. Kay bantay sarado sila. Alam na sukol na halagalaw kayo dyan ngayon. Kung hindi gani kayo paiyak-iyak at magdrama, mga linte kamo, ginamensyon lang gani ang mga militar. Kung hindi nyo gani idamay si PBBM sa mga usapan nyo, hindi gani kayo makita ng taong bayan. Yuta nyo mga tikalon kamo. Puro lang kamo yung mga kwan. Gusto nyo ipabagsak. Kung nagbulig kamo, kung nagtulong kamo, tanungin nyo kano natulong ni Sara Duterte. Di puta, Vice President ka, hangag ka, wala ka may tinulong sa gobyerno. Dapat ikaw mag-reach out sa Presidente regarding of your political entity or political party. Di ba? Dapat hindi ka magtanim ng sama ng loob. Dapat isipin mo, Pilipino, hindi yung sarili mong kapakanan. Di puta, kahit ako siguro Vice President ako, kalaban ko Presidente, pupunta ako sa opisina ng Presidente para ilahad ko kung anong kailangan na masolusyonan ang problema dulot ng krisis sa Middle East. Sapat kamo mga ugali, kamo puro sarili nyo lang. Ang ginaano nyo, bagay gima na nga panglubong kamo sa kahihiyan. Na, magsalita pa kayo, anong paki mo? Anong makipaki mo? Ngita klase ka mga Duterte supporter dapat isipon nyo, advisean nyo si Sara. Pumunta siya sa opisina ni PBBM, maglahad siya ng kung ano yung gusto niya mangyari. Hindi na siya pa yung dahilan para magkawatak-watak, di puta ang Pilipinas. Kasubra na gid kamo.